Mga kaibigan, ito pong iso sa insertion or isiningit na budget ng mga politiko sa hindi naman original na programa ng Office of the President. Hindi ito dapat nawawala. Ibig sabihin, nawawalang huwag pag-usapan. Kailangan ito ay pag-usapan, kailangan imbestigahan, kailangan managot. Kasi dyan po nagsisimula ang korupsyon sa mga project ng gobyerno. Kung merong insertion sa national budget, posibleng nangyayari din ito sa mga local government unit kasi may sariling budget ang governors, may sariling budget ang mga city at municipal mayor, at may city council, municipal council at sangguniang panglalawigan. Kaya kung nangyayari sa national budget sa Kongreso at Senado insertion, pwede rin nangyayari sa local. Huwag natin kalimutan. Yan ang proseso ng paggawa ng batas, local and national, tungkol sa ating yearly budget. So, natatabunan kasi insertion na papag-usapan ngayon ay tungkol ho dun sa flood control program. Yan pong flood control program, yan ay lehitimong programa ng Office of the President na merong anomalya. May anomalya. Ay di lalo na yung insertion na sila-sila lang ang nag-uusap. Mas matindi ang anomalya. Siguro kung nawala ang 545.6 billion o mahigit na kalahating trilyon sa loob ng 3 taon sa flood control program o project, baka mas malaki ang insertion, singit na budget. Alam nyo, pag inyong naririnig ang mga statement, interview ni Senator Ping Lacson, ang dami niyong malalaman tungkol sa pera. Kasi mula po nang naging senador yan from day 1 ng araw pa until now, nakatutok yan sa budget at ayaw niya ng insertion, ayaw niya ng pork barrel, ayaw niya ng PDAP, ayaw po niya ng mga kung ano-anong illegal na isinisingit sa proposed budget na ang nakikinabang ay mga politiko, kasapakat ang kontraktor at yun ding mga taga-gobyernong nagpapatupad ng project. So kung nasilip ng Pangulo ang anomalya sa flood control program, Mr. President, alam mo rin, itong insertion mas madugo ito, mas malaking pera. Ganun pa man, nagsalita na po ang Pangulo dito sa proposed budget nilang isinumiti sa Kongreso at Senado for 2026, hindi na niya talaga papayagan. Ibibito talaga niya. Hindi niya pipirmahan ang proposed bill kapag may mga insertion. Yan ang ating bantayan. Kahit daw mag-re-enacted budget tayo sa 2026, okay lang. Basta wag lang ma-aproban yung proposed budget kung merong gagawing isisingit, insertion na naman ang mga politiko sa Kongreso at Senado. Sila lang naman po ang gumagawa niya insertion na yan. Hindi pwedeng makialam dyan ang pribadong sektor o mamamayang Pilipino. Sila rin po. Kaya bantayan po natin ito. Nagpapatunay lang na itong mga anomalyang ito ay matagal lang ginagawa. Ngayon lang na-expose. Ngayon lang po napapag-usapan. Dati nung mga nakaraang mga administrasyon, puro paghuhugas kamay lang. Puro denial. Pero ngayon, mula sa Malacanang, ang expose, mula sa Malacanang, mula mismo sa Pangulo, ang pag-i-expose ng katiwalian sa pera ng bayan. Kaya suportahan natin yan, laban na yan. Maganda yan. Isang magandang legacy ito. Laban ito. Okay? Dahil pera at inuutang na Pilipino ng gobyerno, collateral ang mga Pilipino. Ganong kalupit yan. Grabe. Okay? At related pa rin sa balitang yan, dapat lang hong talagang ilabas na ang tunay na listahan, kompletong listahan ng mga kontraktor at pangalan ng politikong nakinabang sa mga project na yan. Sa lahat ng project, hindi lang ho sa flood control, sa totoo lang. Kasi ngayon pong naumpisahan na ito, lahat ng proyekto sa national government, yan ay kaduda-duda. Walang proyektong walang komisyon. Walang proyektong walang kickback. Walang proyekto na walang SOP. Walang proyekto na walang kurakot. Yan ho yung lumalabas. So, tama yung pag-aaral ng International Monetary Board, yung International Fund, IMF. Tama ba yan? International Monetary Fund. Na ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi nawawala. Ano ba yung mayroon pang isang pagsusuri na lumabas na 20% ng inuutang ng Pilipinas na pondo sa mga bangko ay napupunta sa korupsyon. 20%.
Eh di kung 100 million, 100 billion, kung 20%, 20 billion na kaagad ang kurakot. Wow! Ganong kalala ang pang-aabuso ng aabuso ngayon at ng aabuso ng mga nakaraang gobyerno, pero wala hong nakulong. Kung minakulong pa, nakakawala. Pag nakulong, VIP treatment pa, nakakulong house arrest, hospital arrest, at nakakulong sa Campo Crame. Dapat sa mga city jail, municipal jail, Muntinlupa ang kulungan ng mga ganyan. Pero hindi pa nangyayari. Kaya again, muli kong itutulak at sasabihin sa inyo, parusang bitay ang solusyon. Pag walang batas tungkol sa bitay sa mga corrupt government official at pribadong sektor na sangkot sa pera ng bayan, mga kontraktor, paulit-ulit lang yan. Walang mangyayari. Pero kung gagawa ng batas tungkol sa mabigat na kaparusahan na yan sa mga umaabuso, ay siguradong matatakot sila. Eh ayaw nilang gawin kasi sila ang tatamaan. Ang paggagawa ng batas dadaan sa Kongreso at Senado. So baka hindi sila gagawa nun. Eh ngayon pa lang ho lahat sila gusto mag-imbestiga sa korupsyon, eh sila naman yung sangkot. Diba? Binanggit ko na sa isang buong video natin. Si Congressman Marcos ayaw na ang Kongreso ang mag-imbestiga dito sa anomalyang ito dahil mga congressman daw ang isa sa mga sangkot dyan or sinasangkot dyan. Paano nga naman magkakaroon ng investigasyon malinaw kung sila rin ang involved? Diba? Sila rin ang iimbestigahan na sarili nila. Ganon pong kalintindi. Kaya sana tayong lahat ng mga Pilipino yan ang hilingin. Ibalik ang parusang bitay. Magkaroon na ng parusang bitay. Nagkaroon tayo kasi na death penalty ng panahon noon. Pagdating kasi ni Gloria Macapagal Arroyo, inabolish yung batas sa parusang bitay sa mga heinous crime. Ngayon, hindi lang heinous crime, pati sa graft in corruption. Sa ibang bansa, mayroong ganun. O di walang corruption. Binibitay talaga nila ang mga corrupt government official. Bakit dito atin hindi pwedeng gawin? Pinagnanakawan tayo paulit-ulit sa buwatan ng kontraktor at ng politiko. Kontraktor na, politiko pa. Politiko na, kontraktor pa, vice versa. Diba? Lutong Macau. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Nangomisyon ng kontraktor, nangomisyon ng politiko, yung pala iisa sila. Pag ikaw ay kontraktor, nagiging politiko. Pag ikaw ay politiko, nagiging kontraktor. Eh di ba? Pag ganun-ganun ng pera. Pera ng bayan yan. Eh hindi naman ho nakukulong sila sa kasalukuyang mga batas. Napakahina ng ating mga batas. Malakas yung plunder law, pero hindi naman ho nasasampulan nakakalaya rin Bitay, death penalty. Yan ang solusyon. Pag nawala at hindi ginawa ang death penalty, marami pang nakawan. Magpapatuloy ang nakawan. At lalong magpapasasa ang mga politiko at mga kontraktor at negosyanteng kasapakat nila or dami nila sa kanilang mga galaw ng pang-aabuso sa bayan at pera ng mamamayang Pilipino.